Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang issue naman pong pag-usapan natin ay yung kay Gloria Arroyo at yung kay BP Sara. Kasi itong opposition ngayon na humuhukay ngayon ng mga, alam niyo, yung mga issue pa dati na tapos na. Ngayon, hinuhukay para pag-usapan, para sirain yung image nilang dalawa ngayon dahil siyempre papalapit na naman yung eleksyon. So, ngayon pa lang, nagtatanim na sila ng ebidensya. Hindi naman ebidensya. Paano nagtatanim na sila ng issue para sirain itong dalawa. So, panoorin natin si Banat Bay kung bakit niya nasabi na gumagawa ng hakbang itong mga oposisyon para sirain po itong dalawa, si VP Sara at si Gloria Arroyo. This is not about bantag, tebes. This is all about politics. Politika ho ito. Ang pagpapatahimik sa amin. Alam nyo, maraming opposition dyan. Pero sila ho kasi ay nabansagang opposition na. Pinklawan sila. Ever since opposition sila. Merong bagong mga masasabi nating opposition na hindi naman sa pero nasa loob pa rin ng administrasyon. Bakit to? Kasi somehow, most of us, we support VP Sara Duterte. Alam naman natin. Kasi ang nangyayari, yung unity, yung Marcos, Duterte, dati unity yan eh. No? Diba? Nandyan yan. Yung mga oposisyon. Eto mga oposisyon, alam naman natin na swak na sa inodoro yung mga yan. Hindi na nga nananalo yung mga nila, yung mga senador. Ibig sabihin, X na sila. X na sila sa taong bayan. So, they're no longer threats. Ito, ang problema ngayon, meron ito. Etong Marcos and Duterte, si Vice President, mukhang nagkakaroon ng, hindi man nila inaamin, pero mukhang nagkakaroon ng operasyon na kung saan talagang binabagsak si BP Sara Duterte. Kaya nga lahat ng mga nakapaligid o lahat man ng kilalang kaalyado niya, katulad ni Gloria, isipin mo ito makinig kayo na mabuti. Sinong taong nasa tamang kaisipan na yung demanda ngayon ni Gloria isasabihin nilang dahil lang para sa bayan? Gunggong ba kayo? Ngayon yung ilalabas yan? Ilang presidente na dumaan? Ngayon yung ilalabas? Yung kaso niya noong panahon siya'y presidente pa? Di ba? Humuhukay na sila ng wala namang katuturang pwedeng ikaso sa nakaraan. So, paano pa naman lang pag-uusapan pa? At ano pa magiging merito niyan? Ilang presidente na duman hindi nga tinalakay yung kinakaso nila ngayon. Tapos, ngayon ibo-brought out yung kasong hinukay nila dati. Diba? Tama yung sinasabi ni Banat Bay eh. Sino nasa katinuan ng judge na papatol sa ganyang klaseng ng kaso? Mababasura lang naman yan. Ang intention lang talaga ng gagawin nilang yan para sirain lang yung image nitong dalawa, ni BP Sara at ni Gloria Arroyo. Kasi malaki yung posibilidad na magtatandem ito, hindi siguro sila magkasama sa, ibig sabihin na, halimbawa, tatakbong presidente si BP Sara, vice president si Gloria. Ibig ko sabihin magjo-join force yung dalawang partido nila. Kaya threaten to sa mga alam mo yun, yung may planong tumakbo sa under administration ni Marcos kasi malamang titiwalag tong dalawang to. That's politics. Pagbali-baligtarin man natin, politika, ginigipit na si Gloria. Si Vice President Sara Duterte, tinanggalan ng mga budget, pareho ng kanyang hinahawakan na departamento. Sa akin, okay nga lang kung sabihin nila, sige, tanggalan natin yung DepEd. Pero yung Office of the Vice President, tatanggalan po ng confidential funds. Maaring bawasan, okay. To justify, mabawasan. Pero yung totaling i-zero mo, abay, malaking katarantaduhan yun. At tanda natin, ang takbuhan dyan sa Kamara, kahit itanong nyo sa lahat ng congressman, pag walang basbas ni speaker, hindi gagalaw yan. Kaya pinag-aagawan niya yung speakership eh. Pero pag binasbasan ni speaker, yan, gagalaw yan. Di ba?
Tsaka kung walang basbas yan ng presidente, hindi gagalaw ang speaker. Tandaan nyo, magkamag-anak yung dalawang yan. Imposibleng hindi sinasabi ni Romualdez yung plano niya sa presidente. Ngayon, yung presidente, alam niyang kaalyado niya tong dalawa, bakit wala siyang ginawa? Diba? So, medyo isip tayo ng konti doon. Akala natin galaw lang ng Makatae Black. Yung pangbaharang sa confidential fund ni BP Sara, hindi. Meron palang, taga-daldal lang sila, taga-sat-sat lang sila. Sa madaling salita, itong administrasyon na ito, gumamit ng Makatae Black. Ginamit etong mga makakaliwa. Tapos dumaldal sila, tapos sa bandang likod, pinirmahan ng mga kaalyado na administrasyon na to, na hubaran ng confidential fund si BP Sara Duterte. Alam nyo, you just started a fire that you cannot stop. English yun, ha? Pinaghirapan ko yun. Kung mali, bahala na kayo mag-correct. Importante na intindihan nyo. Sinimulan nyo ang isang apoy na hindi matitigil. Apoy sa damuhan. Mahirap itigil yan. Parang ano yun, ha? Pambiba Max yun. Apoy sa damuhan. Totoo naman, di ba? Isipin nyo, si Maharlika, akala ninyo napatahimik ninyo. Alam mo, hindi nila kakayanin yun. Una-una, talagang ang bibig nun, pasmado. Pasmado bibig ni Maharlika, eh. Tapos, nasa ibang bansa pa yun. Oh, di ba? Marami rin hong naniniwala dun. Kahit doon yung mga iba pang vlogger na sumusuporta sa kanya, tulad nila Bagong Lipunan. Oh, hindi nyo mapigilan. Bakit? Nasa ibang bansa ho yun. Hindi nyo malalibel yun. Yari kayo doon. Oh, civil, pwede. Pero libel, malabo yun. Kaya nga, di ba, ginamit pa itong isang media man para kasuhan to si Maharlika. Ang problema, hindi nila alam, hindi ko alam kung wala nagpayo sa kanila, walang kulong yun. Kasi kung criminal, malabo. Kasi territorial yun. Oh, civil, maaari, danyos lang yun. Oh. Eto inisa siya. Oh. Kaya lang, pagdating mo dito sa Manila o sa Pilipinas, masasabi na natin with all humility, masasabi naman ho natin na sa isa sa pinakamaingay na vlogger ho na kumakalaban sa administrasyon na ito o talaga naglalabas ng baho ng administrasyon na ito, walang iba kundi ang Banateros Brothers na wala ho dun sa Pinklawan na naandi dito ho sa masasabi nating nandito ho kay BP Sara Duterte. Wala ho kaming personal na kinaugnayan ni BP Sara Duterte. Hindi po kami nag-uusap. Wala ho kaming, hindi ho namin, dati dahil sa hi, hello, ganun. Ibig sabihin yung pinakilala lang, ito si ganun lang. Pero wala yung ngayon, hindi ho kami nag-uusap. And yet, syempre, we're very vocal in our support kay BP Sara and our opposition with the administration. Yung mga mali, ulitin ko, mga mali. Yung mga tama naman sinusuportahan namin eh. Pero yung mga mali ay talagang binabanatan ng Banateros Brothers. Kaya siguro, eto na. Pinatatahimik si Gloria, si Madam BP, siyempre, iba pang vlogger sa Amerika, at kami hong nasa Pilipinas. Alam nyo, isa lang naman yung ibig sabihin nito eh. Bakit? Sabi nga nung mga nakakausap natin, this is all politics. Ito'y pananakot. Pananakot to sa ating mga vloggers na merong sinasabing hindi maganda o medyo critical sa gobyerno ito. Ito lang masasabi ko sa inyo mga vloggers. We may have different opinion on matters. Ako, marami akong mga opinion na kakaiba kay Maharlika. Lalong-lalo na kakaiba rin kay Bagong Lipunan. Marami akong ibang Hindi kami nga Banateros Brothers eh. Minsan magkakaiba kami ng opinion.
Oh, marami ho dyan magkakaiba tayo ng opinion, and yet dapat this time tama yung call ni Maharlika na magsama-sama na tayo. Tayo ho'y lumaban na at tumayo para sa bayan. Dahil mali na po ang gawing ganito takutin ng mga vloggers. Kasi ngayon parang dinidiscriminate pa kasi ang mga vloggers eh. Kasi 'di ba ang tingin pa nga kasi nila hanggang ngayon ang mainstream media lang ang dapat na humahawak ng mga gantong mga klaseng balita, ng mga gantong impormasyon. Di sila mapayag na yung vlogger at yung mainstream media halos magka-level na, 'di ba? Ngayon talagang makikita mo rito sa administrasyon na to na tinatakot na yung mga vloggers. Pero tandaan nyo, nung nakarang eleksyon, saan sila kumapit? Sa mga vlogger. Tapos ngayon, yung mga vlogger ngayon na tinitreten ng administrasyon na to. So, that's not nice. That's not good. So, abangan pa natin itong mga susunod na magiging update dito sa issue nito, sa pagpapatahimik sa mga sabihin natin medyo magiging threat sa administrasyong Marcos. So, maraming salamat po.